Okay, so nandito na tayo ngayon sa first floor. Ah, bali yan, titingnan lang natin yung kulay nung blade order. So, kung blue si blade order, dadalhin lang yan dyan sa may tower na pula. Pero, unang babasagin ng tower bago patayin si blade order. Yan, since yan basag na, iaakit lang yan. And then yan, papatayin na siya. Okay. And then, yan si Overlord. Priority yung ipatay yan kasi nagre-repair ng tower yan. Babalikan pa. So, kailangan siyang patayin talaga. So, ito naman ngayon is pula na order. Dadalhin siya ngayon dito sa may blue na tower. Same lang. Una basag sa tower. And then, patay na si order. So, yun lang. And so, yan dyan sa may apat na yan. Again, priority ang Overlord. So ayan, pag nabasag na lahat ng yan, pwede nang atakihin si Valkyrie. At si Emulator, kailangan din tong priority patayin. Asya na, Valkyrie na. Iwasan lang na atapakan yung pula na yan at saka yung mga shuriken. Gaya yung tinapakan ko. So sa mga pali, kapag tinotaunt nyo si Valkyrie, once na naglabas siya ng pula, kailangan ninyo siyang itaunt ulit para umalis dun sa pula na yan. Kasi every time na mag-i-stay yan dyan, tumataas siyang energy sa may kanan. Mapapansin ninyo, 18% siya ngayon. Tataas yan kapag nababad siya ron, hanggang sa wala nang matapakan. So ganun lang yan, hanggang mamatay na yan. Okay, so floor 2 naman tayo. Clean lang muna yung mga golem na yan. Dito medyo basic lang naman tong Tesseract. More on killing. So ayan, pag nag-respawn na sa Tesseract, kill lang. Yang kamay na yan, namatay tuloy ako. Yang kamay na yan, papansin nyo, aside dyan sa bilog, yung bilog talagang i-dodge niya yan. Ayan, yung hinahabol ng laser na yan, mapapansin ninyo, kailangan yan gamitin para maputol yung tali na nagko-connect pag meron, at saka kung sino man yung malalak. Kung merong malalak ah. Not sure kung merong malalak ngayon dito sa stage na to eh. So gaya niya, may hinahabol ah. Iilagan lang naman din yung laser na yan. So ayan, circle, ilag. Banat. Then yan, yung gravity, prior rin patayin yan. Tapos yung laser naman na ilag-ilag lang pa rin. Yung gravity na yan kasi pagka dumadami, wala na kayong masyadong magagalawan kasi hihigupin lang kayo ng hihigupin yan. So kailangan patayin agad siya kapag nag-respawn. Pwede mag-assign ng kung sino yung pwedeng mag-kill sa kanya. Then so ano yan, ganyan lang naman yung gagawin dyan. Ilag, then patay ng gravity. Then yun nga, pag meron yung papansin nyo yan sa ulo ng karakter ninyo, hindi kasi nagkaroon sa akin eh. Pag may kamay, ibig sabihin ikaw yung hinahabol ng laser. Ngayon, kung meron dyan yung mapapansin nyo may dalawang karakter na parang magkakaroon ng link na tali, idaan nyo yun doon para maputol. Or yun nga, kung meron may mapapadlock, yung malalak, hindi makakagalaw kasi yun pagka ganun. Wala ba tayo masasample ng kamay dyan? Wala nakikita eh. Wait lang tayo. Sana meron. Kunin yan. Saan yung kamay? Nasa taas yung hinahabol eh. Makita. Yan, ayun na. Parang kamay, ayun na. Eh, tumatakbo sa kanan. Siya yung hinahabol ng laser, di ba? Ayan.
So, dito naman sa part na 'to pagka ganyan madali na lang, ayan yung kulay blue, yan yung susi. Kukunin lang yung susi, dadalhin diyan sa gitna. Para yung 0 of 5 na yan maging 5 of 5. Ayan diyan kay Siren. Dadalhin lang kay Siren yung mga susi. So ito 3F tayo, isang mabilisan lang. Pag nakuha lahat yung orb, magi-start na yung game. So nasa sa inyo na yan kung sino yung kukuha ng orb. Normally pinakamaganda ha, 2 tank ang kukuha. Isang tank sa labas, isang tank sa loob para hindi na kailangan mag-kite. Then isang priest, tapos isang DPS. The rest marunong na lang dapat sa color. Then pwede rin naman iba, nasa sa inyo na yun. So yan, nag-start na, check ng paa, orange ako, so sa labas ako. So lagi niyong titingnan yung color ninyo, kagaya niya no, mayroong violet na nasa labas, automatic mamamatay yan. Kailangan talaga alam ninyo yung ano nito. Kahit anong heal mo, mamamatay ka talaga dyan. So again, pagka orange, sa labas yan. Pagka purple, sa loob. Then mapapansin ninyo dito sa may gilid, sa may boss, sa may kanan, may hibernating dalawa yan, di ba? Kapag ka ang hibernating is yung nasa taas, ang ibig sabihin sa sabog sa loob. Kailangang lumabas ng mga nasa loob. Ngayon, kung nasa baba naman, ang nag-hibernating paglabas ng heart, ibig sabihin sa labas ang sasabog. So, kailangan pumasok sa loob. So, wait natin yung heart. Kung ano yung magiging pwestuhan. Ayan na, lumabas yung heart. So, pag lumabas yung heart, kahit nasa labas ka, pumunta ka na rin dun sa heart. Tumulong ka na rin sa damage. Gaya niyan, nasa baba yung hibernating, di ba? So, ibig sabihin, sa labas sa sabog. 5 seconds niyan, pasok sa loob. Yan, ganyan. So, ganun lang yung sequence niyan. Pagsabog, tingin ng kulay, orange ulit ako, lalabas ako. So, ganyan lang yan. Patuloy lang talaga to. Dito hindi na ako masyadong mag fast forward kasi para at least all time nung laro is na-explain natin ng maayos. Kagaya niya no, di panatag kami kasi may tank na nasa labas. Unlike kapag walang tank sa labas, iikot ka ng iikot, magkakite ka pa, sayang din yung DPS. Medyo nagkakamatayan yung mga kasama natin kasi yung iba dito beginner. So yan heart, priority yung heart guys every time na lalabas yan. Kahit ano mangyari, papatayin agad yan. So ngayon, sa baba yung nag-hibernating, 5 seconds, papasok ulit. Okay, yan. Kasi ibig sabihin, pag sa baba ang nag-hibernate, sa labas sa sabog. So, orange pa rin ako. Mahal na mahal ako sa orange, hindi man lang ako nagkaroon ng gaya niyan, ako na hinahabol nung boss kasi namatay yata yung tank. So, ikakite ko lang to. Ito ngayon yung part na sinasabi ko na imbis na tinitira rin sana yan. Pilitan akong iikot-ikot lang siya. Hindi ko man kaya tank yan eh. Kung meron man, titirahin siya ng mga kagaya niya na may purple na naman sa labas. So, ganyan lang. Iikot lang tayo ng iikot. Tapos yan ayun may heart. So, tirahin lang yung heart. So, yun. Nasa taas yung nag-hibernate guys. So, sa loob sa sabog yan. Kailangan lumabas 5 seconds. Ayan, 5 seconds lalabas na dapat. Yan. Check lang ulit ng color kasi magbabago yan. So, since orange na naman ako, wala talaga tayong magagawa. Ayan, papasok na. So, wala pa rin yata yung tank. Ayan na, okay na. So, titira na tayo, titira ngayon. So, ganun lang naman yung niyan guys. Kung alam mo lang talaga yung gagawin dito, hindi to mahirap i-run kung tutuusin. Pero pag di mo alam yan, sayang kasi yung DPS pag patay ka.
20 lang mapapansin ninyo kagaya niyan, no? Total party revive, 0 of 20 na. 20 lang yung ano rito, yung reso. So ayan, may heart ulit. So ayan, makikita ninyo hibernating is nasa taas ulit. So meaning, sasabog sa loob. Kailangan lang lumabas ng 5 seconds yan sa countdown na yan. 5 seconds, labas. Yan, kasi mababawasan yung buhay kapag ka nag-stay ka lang dyan. So gaya nyan, hindi na kailangan antayin yung next heart dyan. Burst na to. Again, orange pa rin ako, so hindi ko kailangan pumasok. Ayun lang naman yan. So, ang hibernating sa loob, ang hibernating sa may taas is sa loob ang sasabog. Pag ang hibernating is sa baba, sa labas sasabog, every 5 seconds yun, kailangan makapasok ka or makalabas ka. So, yun lang. So, ayan, 4F naman na tayo. Dito, medyo basic na lang to. Hindi pala. Kasi yung switching pala. Doon hindi kasi ako magpe-preoni dito ngayon eh. So, gagawa na lang siguro ako ng video para sa magpe-preoni. Check lolo kay net ko. So, yun nga. Ayan. Iiwasan nyo lang yung mga red circle. Kasi, masabog din yan. By the way, kung range ka like sniper or sorcerer or ayan kagaya sa akin stalker, mas maigi na naka-protect party ka para at least change target agad yung mobs pag meron, mas mabilis siyang mamamatay. Or kung hindi mo naman kayang patayin din talaga, dalin mo na lang doon sa may boss. Yan, kay Rune Master, kasi sigurado naman may mga nag-AOE dyan eh. Then yan, pag ikaw ang may pula, ikaw ang lumayo. The rest, steady lang. Hindi mo kailangan tumakbo kung wala ka nung pula na yan. Then yan, orb. Papansin nyo, mataas yung frenzy ko. Papasok ka sa loob ng orb para bumaba yung frenzy mo. Sa first phase, hindi naman na ganun ka hirap yung pagdating sa frenzy kasi 100% naman yan bago sumabog. Pero sa second phase kasi 40% lang. So sa second phase dapat lagi kang napasok sa orb talaga. So yan ulit yung orb. Ganun nga, gaya ng sabi ko kanina, kung ADL sniper ka, stalker na bow type, at saka yung auto attack na sorcerer, mas okay na naka-protect party ka. Pero kung hindi mo kontrolado yung character mo, hindi ka sanay, mag-ano ka na lang, stay alert. So phase 2 tayo. Kaya mataas ang frenzy ko, so kailangan ko agad yung orb. Once na mabasag ang orb, pupuntahan lang naman agad ang orb. So yan, may lumabas ng orb. Pasok lang yan. Yun, compress na lang dyan. By the way, nalimutan ko sabihin, mas maigi pala rito na hanggat maaari nasa isang kumpulan lang kayo para yung orb dun lang din yan sumabog. So takbo lang. Nadali tuloy ako. So ayun nga guys, bali hindi kasi ako yung magpe-preoni, so kaya ganyan, dahil hindi ako pwede pumasok ng ganito eh. Di-explain ko na lang yan pag gumawa ako ng isa pang video para sa 4F na ako yung nagpe-preoni. So yan, may orb ulit, pababa lang talaga lagi. Kahit pa 5% ka lang kung kailangan mo mag-orb, dahil yung mga pagsabog-sabog hindi mo masasabi. Pero since naka-discord naman, pwede naman sabihin nung na-teleport sa loob na sasabog na, kagaya niya no. Kaso kasi hindi pa masyadong marunong din tong ibang kasama, kaya nagdi-discord talaga kami. So yan, ganyan lang yan hanggang sa maubos naman na yan. Orb lang priority para hindi tamaas yung frenzy. 40% kasi mate-teleport ka dyan sa loob. Pasakit kasi sa team yan kapag na-teleport ka. Sayang yung DPS unang-una. Tapos
Pangalawa, mamamatay ka lang do'n. Tapos kung meron man nung kagaya nga ng sinasabi ko, kung ako yung magpe-preyoni, magiging abala ka lang sa ginagawa ko para maiwasan yung ganyang pagsabog-sabog. Ang mangyayari kasi niyan guys, explain ko na lang din. Pag ikaw yung nagpa-teleport sa loob, kunwari nag-phase 2 na, ayan na may circle na dilaw. Ang mangyayari nun, pupunta ka agad dyan sa labas ng circle para magpataas ka ng frenzy. Sasadyain mo yon. Ngayon kung yun yung role mo once na pumasok ka sa loob, mag-teleport ka, makikita mo agad yung preyoni ron, hahatakin mo lang naman yon. It's either, kung kunyari tank ka, bato mo ng shield, kung range ka, try mo para pumunta sa'yo, para habulin ka lang. Iikot-ikot mo lang yun doon. Ngayon, yung frenzy mo habang nasa loob ka, tumataas yan. Ngayon, pag nasa, let's say, 80 to 85%, gagamitin mo na yung teleport para lumabas. Ngayon, paglabas mo, magre-refresh naman yan, lalabas ka lang ulit sa circle para magpataas ng frenzy. Or, kung mas maganda kung meron kang kasama na may kasab, mas okay din. Para at least pag sasabihin mong lalabas ka na, siya naman yung magpapataas ng frenzy. Mas mabilis yung ganun kung meron kang kasamang nakikipagpalitan. So kagaya niyan, matatapos na rin naman na. Nagloko na naman yung internet ko. So ganyan lang naman yung ng 4F guys. Para at least mabilis. Basic lang naman siya kung alam mo talaga yung gagawin. So hopefully makagawa kami nung team na marunong lahat pagka natuto na. Tapos tsaka ako gagawa ulit ng guide para dito sa 4F na smooth lang. So yun lang. Thank you for listening and watching this video.